So welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 5, Thursday. So para bukas to. So magbabasa na ako ng mga verses dito. Romans 9:15 to 16. For to Moses he says, I will have mercy on whoever I will have mercy. And I will have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. So palaging pinagdidiinan sa atin na ito ay depende, no, kung kanino igagawad ng Diyos ang kanyang awa. Yan. Bagamat sinasabi natin na ang ating Diyos ay Diyos ng awa. Subalit, meron pa rin siyang will na kung saan siya ay gumagawa at binibigay ang kanyang awa kung kanino niya gusto. So, ganun. Sa isang banda, Diyos ng awa. Pero sa kabilang banda, siya pa din na nagpapasya. Kanino niya igagawad o iaabot o ipapaabot itong awa niya. No, kaya hindi ito batay sa kung sino ka. No, kundi ito ay batay kung ano ang gusto niya. So yun yung sinasabi rito. Kaya ang Diyos natin ay may sariling pagpapasya. At wala tayong magagawa dito sa aspektong ito. No, na sinasabi siya ay Diyos ng awa, no, at ang kanyang awa, no, ay naisasagawa sa pamamagitan ng kanyang pagiging soberano. Kaya ginamit yung term na sovereign mercy dito sa topic. We need to worship God for His Almighty. Sabi rito, dapat isa sa mga bahagi ng katangian ng ating Diyos ang pagiging soberano. At dapat sambahin mo siya bilang Diyos na soberano at sa kanyang pagiging soberano. We should say, Lord, I worship you for your sovereignty because your sovereignty reflects your mercy. Lord, I am weak and sinful. Sometimes I am even rebellious. But I thank you, Lord, that my heart has been softened and is always willing to repent. Lord, I thank you for giving me such a soft heart. Amen. So, sabi rito, okay, ang kanyang pagiging soberano ay nag-aaninag ng kanyang kaawaan. So, hindi lang soberano. Pag nakita mo yung kanyang, nakita mo o naranasan mo yung pagiging soberano niya, ang ibig sabihin ng pagiging soberano niya ay lahat ng kanyang pagsasaayos. Dahil siya ay isang soberano Diyos, kaya niyang gawin lahat ng bagay, maski sa buhay natin. Hindi lang sa kapaligiran, kundi kung anong gusto niya sa atin, kaya niyang gawin. Ngayon, pag tinignan natin yung ating sarili, madalas makikita natin na tayo ay mga mahihinang tao. Mahihina naman talaga tayo eh. Walang malakas sa atin. Lahat tayo ay mga tao ng kahinaan, sinful, nagkakasala. Diba? At kung minsan, sabi rito, rebelde rin tayo. Hindi ba? Rebelde rin tayo sa Diyos. Totoo yan. No? Ilang panahon o maraming panahon na ang ginagawa natin kung ano yung gusto natin. Hindi natin siya tinatanong. Bagaman tinatawag mo siya, Lord Jesus, nandun yung salitang Lord. Pero kadalasan, ikaw din yung nagdi-decide. Sino ang Lord? O di ikaw? Ano yan? Yan ay isang pagre-rebelde. So, madalas, ganyan ang kondisyon natin. Pero sa kabila nito, kuminsan hindi naman nagtatagal.
Hindi naman siya nagtatagal. Biglang napapalambot yung puso natin at nagsisisi tayo. No, yung puso natin minsan matigas pero hindi sa mahabang panahon. No, ito ay lumalambot. No, at kapag lumambot ang puso ng isang tao, ito ay humahantong sa pagsisisi. No, kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no, na binigyan niya tayo ng isang pusong malambot para magsisi sa ating mga kamalian. If you know God's sovereignty, you will thank Him for His mercy. You will realize, even as you come to the meetings of the church, that you are under the Lord's sovereign mercy. Consider how many people are involved with sinful things or with worldly things. But we desire to come together in the Lord's presence, to listen to His word, to seek what is in His heart, and to practice being one with Him. Amen. Amen. So pag tinignan mo, itong panahon na ito, marami mga tao ang sinasabi rito. Gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay, mga makasalanang gawa, at tinatahak ang makasanlibutang mundo, makasalanan, makasanlibutan. Subalit, dahil sa awa ng Panginoon, pumupunta pa rin tayo sa church meetings, di ba? Nag-church meetings pa rin tayo. Meron tayong desire na pumunta sa presensya ng Panginoon, makinig sa kanyang salita, saliksikin kung ano ang kanyang nasa puso at maging kaisa niya. So dito, kinukompare niya ang dalawang sitwasyon. Pwede ko sabihin, pare-parehong believer. Pero may mga believer na ang tinatahak nila ay daan ng kasalanan, daan ng sanlibutan. So meron naman mga ganyan, believer din yan. Subalit tayo, gusto natin mag-meeting. Gusto nating nasa presensya tayo ng Panginoon. Gusto nating sinasaliksik kung anong gusto niya. Salungat tayo sa daloy ng mundong ito. So, ibig mo sabihin, mas magaling tayo kaysa sa iba? Hindi. Huwag mong isipin na magaling tayo. Hindi tayo magaling. Lahat ito ay dahil sa kanyang soberanong awa. So, yun. Kaya walang magaling. Huwag tayong magmapuri sa ating sarili. Ako, makasanlibutan nito. Buti na lang ako. Ako ay lagi nasa meeting, naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Nagsasagawa ng mga kabanalan. Mag-ingat ka. Baka ang akala natin, napakagaling natin, kaya ganyan tayo. Hindi. Lahat ng ito, ituring natin na awa. Soberanong awa ng Panginoon. So, yun yung sinasabi rito. Kaya nga walang pwede magmalaki. Yung masama ang kondisyon, kailangan nila ng awa ng Panginoon. Yun naman maganda yung kondisyon ng mga believer, kailangan mo rin ng awa ng Panginoon. Kaya sino ang magaling? Walang magaling sa atin. Lahat ito ay ayon sa soberanong awa ng Panginoon. Amen. Amen. So in a time when so many are given to worldly entertainments, we have the desire to seek the Lord and to meet together in His presence. In God's sovereign mercy, our hearts have been inclined to Him. Amen. So alam naman natin yung panahon na to. Ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Kaya napaka-worldly ang sanlibutan na ito. Ang daming umaakit sa tao.
Ang daming mga tao na nalululong. Sabi ko, nalululong sa mga bagay ng sanlibutan. Parang yung current niya, sharing, yung daloy niya, hindi basta matanggihan ng tao. Kasi itong world, ang daming department nito. Tandaan nyo, pag sinabi yung world, marami siyang departamento. Kung mahilig ka sa sport, mayroong departamento ng sport. Kung mahilig ka sa musika, mayroong departamento ng musika. Lahat yan nakakabaliw. Yun ang mga mahilig sa technology. May daloy ng technology. At yun naman mga taong religyoso. May daloy ng relihiyon ang sanlibutan. At yun naman mga makalaman. May daloy ng mga makalamang bagay ang sanlibutan. Ang dami. Pero sa kabila ng napakalakas na daloy na yan ang sanlibutan, may mga tao pa rin, pwede ko sabihin, katulad mo, katulad natin, na palaging gusto ang presensya ng Panginoon, marinig ang kanyang mga salita, mag-enjoy sa Panginoon. So sa mata ng sanlibutan, mga ano kayo, mga kakaiba kayo. Pero ito ay soberanong kaawaan ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, lahat ito ay soberanong kaawaan ng Panginoon. Meron siyang awa sa atin dahil sa sitwasyon natin. Ang sitwasyon kasi natin nakakaawa. Pero siya ay soberano. Kung hindi siya soberano, hanggang awa lang ang meron siya. Wala siyang magagawa para sa atin. Di ba? Awa lang ang meron. Mabuti na rin may awa, pero kulang yan. At kaya kinumbine yung salitang sovereign mercy. Meron siyang mercy dahil lugmok tayo, nakakaawa tayo. Sovereign siya, kaya niya tayong iahon. Kaya niyang trabahuin ang ating kalooban, ang ating kaisipan, ang ating kapaligiran. At ilagay tayo sa sitwasyon na kung saan nakakasumpong tayo ng biyaya ng Panginoon. So yun yung nakaka-touch. Na ang ibig sabihin dito, walang pwedeng magmalaki. Amen. If we look back upon our past, we will worship the Lord. Before we were born, He selected us and predestinated us and arranged everything related to us, including the time and place of our birth. Ito kasi hindi natin alam ito eh. Pero nalaman natin ito dahil sa salita na tayo ay mga pinili. Bago pa na itatag ang Panginoon, pinili niya tayo, itinalaga niya tayo, at ayon sa kanyang pagiging soberano, inayos niya ang ating kapaligiran para pwede niya tayong tawagin, pwede tayo maisilang na muli, pwede tayo mabautismuhan, madala tayo sa buhay eklesiya. Kaya ang Panginoon ang nag-ayos, pati yung lugar at kailan ka ipapanganak. Inaayos niya yan. Walang palya yan. Nung pinanganak ka, eksakto sa kanyang soberanong pagsasaayos. Hindi lang date, pati yung oras, yung minuto, yung segundo iniluwal ka ng nanay mo, inayos niya yan. Sinabi yan ni Paul di ba? Na sa kaluguran ng Panginoon, isinilang siya mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Si Paul, alam niya yan. Hindi yan tsamba. Sino ang maging tatay mo, maging nanay mo? Saang bansa ka isisilang? So naalala ko nung napunta kami sa Amerika, ang ganda, ang laki ng kaibahan. Sabi ko, bakit hindi ako dito pinanganak? Hindi yan, gusto ng Panginoon Nag-assign siya ng lugar. Saan ka ipapanganak, kailan, at anong lugar. Kaya niya yan. Kasi siya ay soberanong Diyos. Kaya nga, sinasamba natin din siya sa kanyang pagiging soberanong Diyos. At ang kanyang pagiging soberano ay nag-aaninaw ng kanyang kaawaan. Kasi alam niya na dadating ang pagkatisod ng tao.
At ang tao ay malalagay sa isang lugmok na sitwasyon o isang sitwasyon na nakakaawa dahil sa epekto ng pagkatisod. Kaya yung awa niya nandiyan dyan. Pero soberano siya. Kaya niyang gawin lahat upang itong isang ito na bagsak, lugmok, maiahon niya, madala niya kung saan niya gusto. So yun yung paksa natin. Ang kanyang soberanong awa. Amen. 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 Moreover, He appointed all our days and all the places where we are to be. According to God's arrangement, I was born in the 20th century. Furthermore, I was born in an area where it was easy to have contact with Christians. This was altogether of God. Everything that happens to us is a matter of divine mercy. Kanina pinag-uusapan natin yung pagkasilang natin. Ayon yan sa soberanong Diyos. Pero hindi lang yan, sabi rito. Itinalaga rin niya ang lahat ng ating mga araw. So nakakatouch yan. Di ba lahat ng ating mga araw? Alam niya kung ilang araw ka mabubuhay dito sa mundo. Sinukat niya yan. Alam niyo ba? Sukat na yung araw natin. Bagamat sa isang banda, inaalagaan natin yung physical na katawan natin. Tama naman yan. Pero ano mang gawin natin, okay, lahat ng mga bagay na ito ay sinukat ng Diyos. Ang ating pananatili dito sa lupa ay sukat na. Hindi natin alam yan. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam yan. At saan lugar ka, dapat mailagay. Itinalaga rin ng Diyos yan. So siya yung nagtalaga na tayo ay nasa isang kapaligiran na may mga kapatid na taga-recovery din. Hindi ba? So kaya yung lugar na kinalalagyan mo, matuwa ka. Na nakakapag-meeting ka sa Lord's Recovery at hindi kalayuan sa atin, may mga kapatid sa Lord's Recovery. Isipin mo, ang laki ng mundo, pero dyan sa spot na yan, nilagay ka niya. At sa paligid, may mga believer. Wow! Napaka-soberano ng ating Diyos. Kaya, ang pwede lang natin gawin ay sambahin siya, pasalamatan siya, kilalanin na ang ating Diyos ay isang soberanong Diyos. At magpasalamat tayo sa kanyang soberanong kaawaan sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay natin. Amen. Amen. Okay, so if we would properly serve God in the gospel of His Son, we must know that the gospel includes the selection of grace. The gospel is wholly a matter of God's sovereign mercy. Through many years of experience, I have become strongly and deeply convinced that everything that happens to us is of God. It is a matter of God's mercy. The more we see this, the more we will spontaneously bear our responsibility before God. Amen. Bagamat sinasabi natin yung gospel kasi, okay, ay may kinalaman sa kanyang biyaya. Kaya sinasabi ng Biblia, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Na ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan natin ay hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa biyaya ng Panginoon. Pero sa maraming panahon, sabi nung writer ng ating message, natanto niya na ang ebanghelyo ay may kinalaman sa soberanong awa ng Panginoon. Kasi kailangan natin ng mabuting kapaligiran upang marinig natin ang ebanghelyo, matanggap natin ang Panginoon.
maging yung tao, kung sino man yan, na nag-preach sa'yo ng gospel, ay inihanda ng Panginoon. Kaya, ang gospel ay ayon din sa soberanong awa ng Panginoon. At sabi niya rito, kung nakikita mo ito, lalo mo maisasagawa ang mga responsibilidad mo para sa Panginoon. Amen. So why is it that some believers are willing to bear the responsibility and that others are not? The answer lies in God's mercy. In Romans 9:15, Paul quotes the Lord's words, I will have mercy on whomever I will have mercy. Because of God's mercy in His selection of grace, we responded to the gospel when others did not respond. We received a word about Christ as our life when others refused to receive it. And we took the way of the Lord's recovery today when others drew back from taking this way. Amen. So minsan kasi yung gospel, naipipreach yan na sabay-sabay, marami mga nakikinig. Pero nakakapagtaka na parehong salita ang mga napakinggan ng tao. Merong nagre-respond, merong hindi. Hindi nyo ba napansin yan? Maski sa experience natin, nagpipreach tayo ng gospel, may mga tao na tinatanggap, naliligtas, nababautismuhan. Meron namang ayaw. Kaya minsan iniisip mo, may mali yata ako. Isang beses tama yata yung ginawa ko. Hindi. Wala sa atin ang kamalian. Kundi lahat ng ito ay nagpapakita ng soberanong awa ng Panginoon. Para doon sa mga tumanggap, naligtas, umabot ang soberanong awa ng Panginoon sa kanila. Pero yun ang mga tao na hindi tumugon sa Ebanghelyo. Ano masasabi natin dyan? So, ibig sabihin, ang Diyos, hindi sila pinili. No? Ang Diyos, hindi umabot yung kanyang awa sa kanila. Yun ang pwede natin makita. Hindi yan dahil mahina yung gospel mo, hindi yan dahil hindi nila naiintindihan, hindi. Lahat ng ito ay may kinalaman sa kaawaan ng Panginoon. O kaya, minsan nga, mas marami yung umaayaw eh. Marami. Pero meron naman time, lahat, nagre-respond. Kasi may isang panahon na alala ko, ang gospel kasi namin noon ay meeting. Gospel meeting talaga siya. At may mga panahon na nai-invite din ako para magbigay ng gospel meeting. So pag nagbigay ako ng gospel meeting, siyempre gagawin ko yung part ko, magpe-pray ako, isa magpa-fasting. At hihingi sa Panginoon ng mga salita na pwedeng sabihin. At sa panahon na yan, nililid namin yung mga tao na tumawag sa Panginoon. Pagkatapos, mabautismuhan. So, minsan, maraming tumatawag, maraming tumatanggap sa panalangin. Pero pagdating sa bautismo, hindi ganun kadami. Kaya, sabi ko, mukhang kulang yung yung preaching ko. Bakit? Hindi lahat tinanggap yung baptism. Pero ngayon ko na-realize, wala ito sa akin. No? Kundi lahat ng ito ay nasa awa ng Panginoon. Nasa awa yan ng Panginoon. Di ba? Tapos yung church life naman, ganyan din. Di ba? Nung dumating tayo sa church life, andyan yung mga strong. Ang lalakas ng boses pag nagsalita. Yung mga umiiyak pa sa meeting. Pero pagkaraan ng isang panahon, asan na itong mga ito? Minsan nga, nung bago ko sa church life, naalala ko pero may isang sister na hangang-hanga ako sa kanya. Napakagaling magsalita. Napakagaling. Ang husay. At kung nagsalita siya, sabi ko, kung magre-rate ako, itong sister ang pinaka-best ng sharing niya. Pinaka-magaling. Galing-galing niya. So, pero isang araw, hindi ko na siya nakikita sa meeting.
Hindi ko na siya nakikita. Sabi ko, asan na yung sister na hinahangaan ko? Pero isang araw, nakita ko siya sa isang pamilihan. Hindi na siya nagmi-meeting. Wala na sa recovery. At nakita ko doon sa isang pamilihan, nakita ko yung mukha niya. Hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng dati. Dati, pag gumiti siya, fresh na fresh yung kanyang itsura. Pag nag-release siya ng espiritu, touch na touch ako. Pero pagkaraan ng isang panahon, hindi ko na nakita. Asan na yung itong sister na to? Hindi ko rin alam kung nasaan. Pero nakita ko siya isang araw. At hindi nga niya ako pinansin eh. Plano ko tawagin siya, nakita niya kung hindi niya ako pinansin. O maring nakita rin niya ako, o hindi niya ako natandaan kasi bago lang ako. Pero ang point ko rito, walang stable na tao. Hindi tayo maaasahan. Walang magaling. Lahat ito ay nasa awa ng Panginoon. Kaya ako nga madalas pag end of the year, sinasabi ko sa Panginoon, salamat sa awa mo, andito pa rin ako. Hindi ko sinasabing yung matibay, matatag, kaya nandito pa rin. Hindi. Palagi ko sinasabi sa Panginoon, salamat sa awa mo, andito pa rin ako. Amen. So, last part na ako, sabi rito. Some can testify, although they are in the Lord's recovery today, those who brought them to this way did not come this way themselves. O ito pa ang isang masakit. Merong mga taga-Lord's recovery, dinala ka sa Lord's recovery, inakay ka dyan, hinong-meeting ka, di ba? Sineferd ka. Pero pagkaraan ng Panginoon, ng panahon, andito ka na. Pero yun nagdala sa'yo ang nawala. Di ba? So, nangyayari yan, mga kapatid. Nangyayari yan. Sabihin ko sa inyo. Yung mga ilang believer, ang taas ng expectation natin sa kanila. Ako, ganyan ko yung palahanga ako sa mga kapatid na mga mukhang matitindi ang dating. Pero hindi naman lahat nawawala. Pero meron mga ilan nakita ko nawawala. Ang masakit pa. Meron mga nasa Lord's recovery, pumunta sa relihiyon. Nung nandun sila sa Lord's recovery, ang feeling nila, ito na talaga ang church. Wala namang iba na. Pag nawala ako dito, wala na akong pupuntahan. Dahil ito na yung local church. Ito na yung eklesiya. Ayon sa mga pangitain na pinakita sa akin, wala na. Pagkaraan ng ilang panahon, andun sa kabila. Nangyayari yan. Isang malakas na brother noon na alam ko matibay. Pero bandang huli, nandun sa isang grupo na heretiko pa. Andun pa rin, naglalakad pa rin dun. Nakasama ng mga kagrupo niya. At hindi lang yan. Meron pang pumunta sa kulto. Sipin ninyo, ano masasabi ko dyan? Salamat sa iyong awa, Panginoon. Kaya hindi ito ayon sa tumatakbo. Hindi ito ayon sa naghahabol. Ayon lahat ito sa awa at pagiging soberano ng ating Diyos. At pinili niya kung sino yung kakaawaan niya. Siya yung pumili niyan. Hindi tayo. Kaya pag naintindihan mo to, sasambahin mo ang Diyos sa kanyang pagiging soberano. At papasalamatan mo siya sa kanyang awa. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa mga salitang pinakita mo sa amin na ikaw ay
Diyos ng kaawaan. At ang iyong kaawaan ay ayon sa iyong will, sa iyong kagustuhan. Nakakabag ka sa mga gusto mong kahabagan. Panginoong Yesus, salamat din na kami ay naririto dahil sa iyong pag-iingat at sa iyong dibinong awa. Amen. Amen.